Isang pinagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. So, meron lang akong nice na i-share sa inyo about kay Jonas tsaka yung Baliena. So, natatandaan ko lagi ko siyang naririnig sa Sunday School nung ako ay bata pa. So, kung maalala natin, ang si Jonas ay kinuusap ng Diyos o naging ginawa siyang mensahe, mensahero ng Diyos para sa bayan ng Ninibe, kasi that time ang Ninibe ay napakasamang tao. Gustong gunawin ng Lord ang bayan ng Ninibe that time. Kasi nga masama yung mga tao, sila nagpapatayan sila magkakapatid, nagpapatayan sila. So kinuusap ng Diyos si Jonas para maging mensahe, para magbigay ng babala sa bayan ng Ninibe. So actually ang desire talaga ni Jonas that time ay pumunta sa ibang lugar. Kaya ang nangyari, hindi niya sinunod ang Diyos na pumunta talaga directly sa Ninibe. So instead na pumunta talaga sa Ninibe, so sumakay siya sa isang barko mga kapatid, na kung saan ibang lugar ang pupuntaan. Kaya ang nangyari, nagpadala ang Diyos ng isang malaking unos o isang malaking bagyo upang galawin yung barko na yon. Kung saan pwede, ang barko na yun ay pwede itong magbuwag, pwedeng lahat mamatay ng tao doon. Kaya nag-decide sila na itapon si Jonas. Ang mga kalalakian, nag-decide sila na itapon si Jonas doon. In short, kaya tinapon si Jonas. Nung pagkatapon ni Jonas doon sa barko, doon sa dagat, biglang uminto yung bagyo. At saka naman nagpadala ng isang balyena ang ating Panginoon. At ang balyenang ito mga kapatid ay kinain niya si Jonas. Nung pagkakain ng balyena kay Jonas, Jonas ay nag-stay sa loob ng tiyan ng balyena. Actually, hindi naman talaga niya kinain na. Kumbaga, nandun lang siya sa loob ng balyena. Doon siya nag-stay for 3 days and 3 nights. So, nandun yung pagsisisi ni Jonas kung bakit hindi sinunod ni Jonas ang gusto ng Diyos na pumunta sa Ninibe. Kaya nagnalangin siya at humingi ng tawad, at ang Panginoong Diyos ay hindi naman nagtutubili na bigyan ng isang pagkakataon para niya yung mga dapat niyang gawin. At pagkatapos nun, niluwa ng balyena si Jonas sa isang pangpang, at si Jonas ay nagpatuloy na pumunta sa Ninibe upang nagbigay ng babala sa bayan na yun. Bayan na nabanggit na kung saan ay mga tao ay kasama na masama. Sinabi ni Jonas na kailangan nilang magsisi upang patawarin sila ng Diyos. Mga kapatid, sa buhay natin, alam natin si Jonas ay isang manggagawa ng Diyos tulad natin. Isang believers sa ating Panginoon. So marahil sa atin, kaya minsan kailangan nating maging mapagmasid, mapagtanong sa Diyos kung bakit madalas tayong nagkakaroon ng pagsubok, madalas tayong nagkakaroon ng trials and testing. Marahil may mga pagkakataon na ang Diyos ay merong gustong ipagawa sa ating mga buhay na hindi natin ginagawa. Ang halos na nasusunod ay ang sarili nating kalooban. So kailangan natin kapag nandun yung punos, nandun yung pagkakataon na sinusubok tayo ng Diyos mga kapatid, manalangin tayo, magtanong tayo sa ating Panginoon kung bakit ito natin nararanasan, na kung saan kakausapin tayo ng Diyos. Bagamat mayroong pagkakataon na talagang iisipin natin na mayroong talagang pinapagawa ang ating Panginoon, kaya tayo nakakaranas na hindi tayo sumusunod para sa Kanya. Derman po ng mga utos niya na kailangan natin gawin bilang isang Kristiyano, o mga kasalanan na patuloy natin ginagawa. Kaya madalas tayong nagkakaroon ng mga pagsubok o trials sa ating mga buhay. Ganun pa man, katulad ni Jonas, kung napapansin niyo, nandun pa rin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Nandun yung pag-ibig ng Diyos kahit hindi sinunod ni Jonas yung utos niya. Kasi isipin niyo mga kapatid, kung ikaw ay itatapon sa isang dagat, isipin mo mga kapatid, ang daming pwedeng mangyari sa atin pag tayo tinapon sa dagat. Pwede naman pating ang ipadala ng Diyos para
tayo, kung talagang nandun, kung talagang hindi tayo talaga mahal ng ating Panginoon, pwede naman patingin ipadala niya, di ba? O either na pabayaan na lang niya tayo doon, wag na siya magpadala ng isang malaking balyena para maging safe tayo sa loob, ayan na lang tayong malunod. Subalit ang Panginoon, ang Panginoon ay puno ng pag-ibig at pagmamahal. Bagamat hindi tayo sumusunod sa Kanya, nandun yung care, nandun yung pagmamahal niya kay Jonas. Hindi niya pinabayaan sa loob ng 3 araw at 3 gabi na natili siya sa loob ng balyena. So ganun tayo mga kapatid, kahit hindi natin nagagawa, madalas di natin nagagawa yung mga gusto ng ating Lord, hindi natin nagagawa yung kalooban ng Lord alos na susunod minsan, madalas ang ating kalooban. Pero yung pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago, nandun pa rin, katulad ni Jonas. So, binigyan ng pagkakataon si Jonas upang magawa niya yung dapat niyang gawin na pinapagawa ng Diyos para sa kanya na pumunta sa Ninive at magbigay ng isang babala. So, sa ating mga buhay mga kapatid, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para magampanan natin o makapagbigay tayo ng isang babala sa ating mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon, upang maibigay natin sa kanila yung salvation, yung kaligtasan, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan na meron tayo, na kailangan natin na hindi mananatili ito para sa atin lang. Madalas kailangan natin ibaagi sa iba, sa mga katulad ng utos ng Diyos kay Jonas na magbigay ng babala sa Ninive, na kapag nagpatuloy sila sa kasalanan, wawasakin niya ang bayan ng Ninive. So ganun din mga kapatid, ang utos ng Diyos, isa sa mga utos ng Diyos na ibigay natin, i-share natin yung gospel, yung naranasan natin, yung pag-ibig, yung buhay na walang hanggan na meron tayo sa kapwa natin o ating mahal sa buhay. So kaya siguro nandito pa tayo sa balat ng lupa, kaya buhay pa tayo. Meron pa tayong chance mga kapatid na ibaagi ang Panginoon sa mga ibang tao, lalo na sa ating mga kamag-anak, lalo sa ating mga mahal sa buhay na malalapit na kaibigan, upang sa ganun makamtan nila yung pag-ibig, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan. So yun lang po mga kapatid, kaya ko lang ito share kasi kagabi kasi habang niisip ko yung kwento ni Jonas, biglang pumasok sa isipan ko yung mga lesson na yun, yung 2 puntos, yung yun nga, yung hindi natin first point ay yung hindi natin pagsunod sa Diyos, yung second point, yung kahit hindi tayo sumunod sa Diyos, nandun pa rin yung pagmamahal niya sa atin. Yung third point, kailangan magampanan natin yung mga gusto ng Panginoon, kahit man tayo ay nag-fail, kahit tayo ay sumasablay, kailangan yung pangako natin sa Diyos, yung gustong mangyari niya sa ating Diyos, gustong mangyari ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan magampanan natin at magawa natin. So yun lang po mga kapatid, sa pong pinagbalang araw po o gabi po sa ating lahat. Nawa ang pag-ibig ng Diyos ay sumaatin po. Salamat po.